Ang edukasyon ay isang karapatan na dapat makamit ng sinuman. Ito ay susi sa pagkakaroon ng isang magandang kinabukasan. Ito'y susi upang makalaya sa kahirapan ang pamilyang nagmula sa kakapusan. Subalit paano mapuputol ang pag-inog ng kahirapan sa buhay ng mga abang pamilya kung halos wala nga silang pambili ng pagkain? Paano makakamit ang sapat na edukasyon kung wala silang pantustos? Dahil dito, isinasantabi ang pangarap at sa halip na mag-aral ay napipilitang magtrabaho ang mga bata. Tinatanggap gaano man kabigat ang trabaho na halos wala pa sa minimum wage ang sahod. Kapag nagkaedad ay mag-aasawa na. Sa gitna ng dinaranas na kahirapan ay magsisimula ng sariling pamilya. Kaya naman ang susunod na henerasyon ay mahirap pa rin, kundi man ay mas mahirap sa pinagmulan. Ito ang katotohanang pumukaw sa damdamin ng mag-asawang John at Myra Halike na parehong naninirahan sa Amerika. 5 taong gulang lamang si John nang dalhin ng mga magulang sa Amerika kaya hindi siya gaanong namulat sa kahirapang dinadanas ng mga batang Pilipino. Sa ginawa niyang pagsasaliksik ay kanyang natuklasan ang malalang sitwasyon ng illiteracy ng mga batang Pinoy. Here I am in the States. We take it for granted that education is provided free. I see that kids are in the street, This is not right. Then something has to change. And at the same time, it was like, what can we do? God spoke to us. He says, you can make a difference. I will help you. Nagsimulang umusbong kay John ang pagnanasang tulungang makapag-aral ang mga batang dukha. Inialay niya sa Diyos ang pasaning ito at binuo ang isang non-governmental organization na Scholars for Jesus. Layo nito na mabigyan ng pinansyal na suporta ang mga mahihirap na mga batang nais mag-aral. Our goal is to build up Christian leaders of the future. The future of the Philippines is not going to change from the top down, but from the bottom up. And we wanted to take the children that were of the poorest of the poor, because they know, they experience the pain, the struggles of not being able to go to school or to see their parents work all day picking up trash so that they can have money for food. A lot of them are orphans who are just living with relatives who are not taking good care of them, or they might be even victims of domestic violence. We need to help them. They're the ones that have been crying out, God, are you there? We need you. And He sent us there to help them. Because we believe that if the child grows up and does not have that love and the faith in Christ, then it's not going to make any change in their lives. Sinuportahan naman ng asawang si Myra sa layuning ito ng asawa dahil lumaki din siyang mahirap sa Pilipinas. Bigas lang uutangin pa. Kung may soy sauce or minsan mantika lang, yun lang ang ulam namin. Sabi ko, hanggang ganito na lang kaya ang buhay natin. Masakit sa loob yun. So talagang nangangarap ako na bata pa na sana naman umunlad kami. At saka, hindi lang ako, na yung buong pamilya naman namin. Ang mga unang hakbang upang mataguyod ang naturang organisasyon ay naging hamon para sa mag-asawa. Upang maisagawa ang kalooban ng Diyos, kinailangan nila mismo ng isang himala dahil sa bukod sa perang kakailanganin para masuportahan ang mga batang dukha. Kailangan din nila ng sapat na perang magtataguyod sa kanilang dalawa sa kanilang pagbalik sa Pilipinas. There's a reason why my wife was given this gift to sing. So I said, let's make a CD. She said, what? Make a CD? I said, yes, we need to make a CD so we can fund our trip. But we only have such a short time. But I knew this was, in God's time. So when the CD was there, people were lining up, they were buying CDs, and it's like, praise God, just the perfect time. Because if this CD would have came like a week later, then we would have truly been in trouble. Ang pananampalataya ng mag-asawa ay nagbunga nang sinimulan nilang paaralin ang 40 mga bata. Sa kasalukuyan ay inaabot nila ang mga batang dukha sa iba't ibang probinsya ng bansa, tulad ng Cavite at Zambales. Layon din ng Scholars for Jesus na magtayo ng kanilang sariling academy. So that's part of our goal, really, is to lift people back up, make them believe that things will change, things are possible. Because we believe that if you raise up children in the ways of the Lord,